ang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. PhilGAP ay voluntary certification ng Bureau of Plant Industry para sa mga magsasaka, asosasyon o kooperatiba na sumusunod sa good agricultural practices. Tinitiyak nitong ligtas at dekalidad ang mga aning gulay at prutas habang inaalagaan ang kalikasan at kaligtasan ng mga manggagawa sa bukid. Ligtas na tanim, tiwala ang aanihin. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Alright, Ma'am Nyet. Sino ba ang ating panauhin para sa ating paksa ngayong hapon? Mga kasama natin ngayong hapon, Ka Henry, upang pag-usapan kung ano nga ba itong Good Agriculture Practices at OSH or Occupational Safety and Health tungo sa ligtas na urban farming. Kasama natin, Ka Henry, ang biologist 2 ng Bureau of Plant Industry at ang kanilang Food Safety Officer. Walang iba kundi si Miss Christine Angeli Valdez. Magandang hapon, Miss Christine. Welcome sa Agri-Asenso. Good afternoon po sa ating lahat. Hello po. Hi ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Maganda naman ang ating paksa. At ito'y para sa ating mga magsasaka na siguro pagkaminsan nakakalimot sa ilang mga good agricultural practice. Pero sige po, Ma'am Nyet, with your permission, para sa ating mga tagapakinig, ano po ba itong GAP o Good Agricultural Practices at bakit mahalaga ito sa urban at peri-urban agriculture? Go ahead po. Miss Christine? Ay, hello po. Yes. Oo. Naitanong ni Ka Henry, diretso na tayo dun sa ating paksa, no? Ano Yes, nga po. ba itong GAP or Good Agricultural Practices at bakit po itong mahalaga sa urban at peri-urban agriculture? So, ang GAP po or Good Agricultural Practice ay mga pamantayan po yan o pamamaraan po ng ating pagtatanim kung saan meron po itong 4 na principle. Una po is yung food safety o yung katiyakan po na yung ating mga ani ay ligtas po sa atin at hindi po ito magdudulot ng sakit. Pangalawa po dito yung produce quality naman po. So, yung magandang kalidad ng ating ani. Pangatlo, yung environmental management kung saan aware po tayo at may maayos po tayong pamamaraan sa ating paligid na hindi po natin basta-basta tinatapon lang din po yung mga solution or yung ginagamit po natin sa ating mga garden or bukid po. And last po kasi, ang na principle ng GAP po ay yung workers' health and safety na saklaw din po siya ng occupational safety and health po. Kung saan yung mga manggagawa po natin sa bukid ay ligtas po sila, hindi po nila maiwas po tayo sa mga possible na danger po. And bakit po ito mahalaga sa urban at peri-urban agriculture? Kasi po sa syudad po kasi natin to ginagawa, which is meron po tayong mga limited space or resources possible sa mga yung mga nagko-condo living po, sa mga terrace lang po nila nilalagay or sa mga rooftop or pwede din naman po if may mga indoor gardening din po. So yung 4 na principle po na yun, yung mahalaga po nilang ginagawa sa kanilang pagtatanim po. Ayun po. Ayan, okay. Ma'am Nyet?
Yes, Miss Christine, kasi yung GAP parang may certification process ito, no? Nabanggit mo yung 4 na pamantayan, yung food safety, ano pa nga yung isa, Quality produce quality, environmental management, at workers' health and safety. Para ba sa urban areas ay meron na rin tayong, yun pa rin ba ang sinusundan na pamantayan para masabi natin na GAP certified yung ating mga urban areas or urban agriculture gardens? Yes po ma'am, yun pa rin po yung pinakapamantayan po natin. Katulad po dun sa ginagawa natin sa traditional, medyo iba lang po yung tinitingnan kasi yun nga po, yung resources na meron sa syudad or dun sa space po nila ay iba po doon sa pangkaraniwan na meron sa bukid po. Ayun po. Ma'am, ano ho yung pangunahing... Henry- Yeah, go ahead po. Sige, sundan ko lang ka, Henry. May mga na-certify na ba tayo ng mga GAP na gardens dito sa mga urban areas natin? Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga metro cities at mga peri-urban areas natin. Yes po, may mga GAP certified na po tayo na mga farms. Meron po sa Bulacan, meron po sa may Batangas na area. Meron din po yung mga private companies na gusto po nila magpa-Phil GAP certified. Ayun po. Ma'am, ano yung mga pangunahing prinsipyo ng GAP na dapat malaman ng ating mga farmer? Tapos, paano po na ay iba itong urban at peri-urban sa traditional na pagsasaka? Yung principles po, yun nga po, yung 4 is food safety, environmental management, produce quality po, and workers' health and safety. Sa urban po kasi, syempre po may limited resources po tayo. Marami po sa atin yung minsan yung basyo ng bote, yung po yung gamit nila, yung sa gulong, ganyan po. So mahalaga po na yung principles ng GAP ay ina-apply po natin. Ang kaibahan po kasi niya sa traditional, syempre po, lupa po talaga yung gamit, may malawak na space, may mga lugar po tayo kung saan doon po tayo naghahalo ng mga chemicals. Kapag sa urban po kasi possible, maliit lang po or wala po silang spaces. So, yung kaalaman sa food safety na malinis yung gamit nilang mga tools, alam po nila yung mga inputs, paano yung tamang pag-iimbak po nito. Ganun po, kailangan alam po nung isang tao or urban farmer yung mga ganong principles po or pamantayan. Ayun, Ma'am Nyet. Yes po. Yon, paano pumapasok yung sa occupational safety? Kasi gaya na nabanggit mo, parang paano nga ba nagkakaroon ng GAP or occupational safety sa mga areas na, alam mo yun, maliliit na lugar, no? Kaya ako natanong kanina yung may mga na-certify na ba na masasabi natin good agriculture practice sa mga urban areas. Kasi gaya na nabanggit mo, sobrang liit nung kanilang mga spaces. So, paano pumapasok yung occupational safety and health naman doon? Dapat po kasi yung isang urban farmer or peri-urban farmer po, aware po siya dun sa possible risk or panganib na meron sa paligid po niya. Even it comes to occupation, baka po mamaya yung mga ginagamit nilang chemicals or solutions, pwedeng ma-inhale nila kasi limited po yung space. So dapat po sa may ventilation po nila yon ginagawa or sa open air area po. Pero ayun po, iiwasan pa rin po na nakaka-apekto naman po ito sa kapitbahay nila kung limited nga po yung space po. So yung awareness po and yung safety po talaga yung priority. Pero but basically ho, paano maiiwasan yung hazard habang gumagamit ng kagamitan sa agricultural inputs? Yung maayos po na paggamit at maalam na paggamit po, lalo na if yung inputs po natin like yung buto, alam po natin paano siya tinatabi.
yung mga chemicals po na ginagamit, alam po natin itabi at paano po i-apply kung kinakailangan lang din naman po siya. Tapos sa pagtatapon naman po ng mga ginamit po natin, dapat nakahiwalay po siya dun sa karaniwan na basura natin, and tinatapon din po natin siya in a way na alam po nung nagko-collect na medyo hazardous po yun or pwedeng possible may contamination po. So, sa occupation po, kailangan aware po yung tao, yung manggagawa po dun sa kanyang ginagawa. Ayun. Ayan. Ma'am Nyet? Yes po. Siguro Miss Christine, yung tungkol lang sa GAP, kasi alam ko kasi yung sa GAP, pag may na-harvest na, lalo na pag certified siya, medyo mataas yung value niya, no? Kaya ko natanong kung meron na ba dito sa urban areas, kasi karamihan ng mga farms or GAP farms na nakita ko or napupuntahan ay yung mga nandun sa probinsya or nasa mga communities, no? Wala pa masyado dito sa urban areas. So paano nga ba, kumbaga, when it comes to GAP, ano yung advantage? Bakit kailangang mag-GAP? Yun, pag naka-GAP certified po sila, sigurado po or may katiyakan tayo kasi po patunay yung certification po nila na committed po sila dun sa 4 na principle, yung food safety, environmental management, produce quality, saka po yung workers' health and safety po. So, yung kagandahan po kapag GAP certified, assured po tayo dun sa produktong meron po tayo. May process, kumbaga, ano yung indicators natin na sasabihin natin na food safety siya, or indicators na yung sa environment, maganda yung ano nila sa environmental management, or may quality yung kanilang mga produce. May mga indicators ba kayo doon para sabihin natin na check kayo dyan? Yung gano'n. Yes po ma'am. Sa environmental po or sa food safety, at yung 4 na principle po kasi na yun, ang pinakatinitingnan po kasi talaga namin is yung sa site. Una po, alam nung farmer yung history or background po nung pagtatamnan niya. Baka po kasi mamaya malapit to sa pabrika or yung source of water po niya medyo polluted. So dapat aware po siya dun sa mga bagay na yun. Pangalawa, yung tools at equipment, may alam po niya kung ito po yung tamang gamitin dun sa tanim niya. Tapos yung labeling at saka yung mga itatanim po niya, alam po niya kung ito po ba yung tama para dun sa kanyang space or may market po ba yun? Ganun po. Yung checklist po kasi, nakabatay po kami sa PNS, sa Philippine National Standards na craft po through BAFS. So sila po yung code of practice po ng good agricultural practice for fruits and vegetables, and sa urban agriculture, yung po yung mga sinusunod po namin. Yeah. Speaking of sinusunod, ma'am, ano yung mga tamang paraan na sinusunod sa paggamit at pag-iingat ng fertilizer pesticides? Meron po kasi kaming po dyan way po. Kapag sa pesticides po or chemicals, kailangan po magkahiwalay po yung powder tsaka liquid. Kasi po baka maghalo po yon and possible magkaroon po ng tawag po nito, dangerous waste po, or pwedeng maka-apekto rin po doon sa mga nasa paligid po. Lalo na kung may malapit pong bata, maapektuhan po yung paghinga, kasi po, syempre yung fumes po nun. And then, kapag tinatabi po yan, dapat po sa isang secured na lugar, malayo po na maabot ng bata, tapos may padlock po siya. And may label po na poison, ganun po. Yan. Pagdating sa application, Miss Christine, paano naman yan? Kasi yan more on yung sa preparation or yung pag-iingat ng pag-iimbak, yung gano'n. Pero when it comes sa preparation, ano naman yung mga pamantayan dito?
Sa preparation po, mahalaga po yung basahin po natin yung instruction sa label. And if applicable po yun dun sa pest or sa halaman na yon. Maganda po is magtanong po tayo dun sa pinagbilhan natin or kung sino man pong may kaalaman regarding dun sa product na bibilhin natin intended dun sa halaman para aware po tayo kung tama po ba yung pesticide na yon or yung fertilizer na yon, and para alam din po natin yung tamang instructions po. Ma'am, bakit daw mahalagang pagsabayin ang GAP at OSH sa urban at peri-urban agriculture? Mahalaga po na pagsabayin po natin yung dalawang yon kasi una po, ang GAP nga po ay pamantayan sa ating pagtatanim gamit yung apat na principle, yung food safety, environmental management, tsaka produce quality and workers health and safety. Nasasaklaw na din po nun yung sa OSH po, yung occupational safety, and pag nagagawa po natin yung mga principles na yon, ay sure po tayo na safe po yung product, safe din po tayo bilang manggagawa po sa bukid po or sa mga garden. Pero Ma'am Nyet, meron palang pinagkaiba ang GAP certified produce sa mga karaniwang produkto. Ano ho ang pinagkaiba nun? Yes, ma'am. Po, sir, ang assurance nga po na safe po siya kasi po pumasok po siya dun sa principles ng GAP, yung food safety, produce quality, and environmental management po. So, dun po siya pumapasok. Kaya po, kapag GAP certified po yung products, may assurance po tayo na safe po yung produce natin. And if we conduct monitoring din naman po sa aming opisina, bali kapag nagpapacertify po sila ng mga farms nila or garden, nagko-conduct po kami ng analysis para verification po at validation na yung produce ay tama naman po dun sa standards or pasok po sa standards. So, ibig sabihin, Miss Christine, pag nag-i-inspect, kasi yung sa GAP ka, Henry, may certification ito, no? May makikita tayo sa mga supermarkets or hindi ako sure sa palengke kung meron din ng certification, pero may mga sticker kasi ito eh. So, kung ikukumpara mo siya sa yung palang sticker, yung ganun, or yung normal lang na pag-produce, medyo may kamahalan ng konti, 'di ba? Mas mataas ng konti yung kanilang price, no? Yun, kaya ko na itanong yung sa certified. Pero yun nga, may hazards ba? Kasi curious ako dahil kung may hazards ba na kinakaharap yung ating mga, lalo na sa urban farmers, pagdating, usually kasi pag yung sa talagang may hazard kasi yung pag-i-spray, kailangan mga nakamask, yung tipong ganon. Otherwise, malalanghap mo yung fume or yung usok, no? Pero pagdating sa urban farming, ano yung hazards? Urban po kasi, yun nga po, nabanggit ko po kanina, possible baka yung malapit po yan sa pabrika or sa polluted water, baka yung iba po ay umaasa din po sa rainwater. Yung mga source of water po nila yung possible source of hazard. Very limited po or possible unique, kaiba siya sa traditional farming yung possible hazards. Kasi po, syempre, syudad po ito, possible din po siya exposed sa pollution. So, dapat po aware po talaga yung farmer kung saan po niya tinatanim yung mga seeds niya or yung saan po siya naglalagay ng mga tanim niya. Pero paano, ma'am? Go ahead po, ma'am Nyet. Yes, nagte-test kayo. Like for example, pag nag-i-inspect, tinitest nyo din yung mga naka-harvest para masabi natin na eto ang harvest dito sa farm na to, safe siya kasi hindi ganun kataas yung mga content niya pagdating sa chemicals. Yes po, ma'am. We conduct laboratory
analysis po for the farms po na nagpapa-PhilGAP certified. So, ginagawa po namin is yung sa heavy metals or sa mga microbial po. Which is yun po yung possible na contaminants na makikita natin sa urban farms po. Ma'am, yung ating mga nagtatanim sa urban areas, minsan, lalo na yung lupa, minsan kinuha lang kung saan tabi-tabi. Mamaya meron ho yung leak ng langis ng pabrika, meron pong ibang chemical na naando na. Pagkaba ho yan ay nahaluan ho ito mga pataba na ito tsaka yung mga pesticides na po na maaari pong ginagamit ng mga magsasaka. Delikado ba yan yung paghalo-halo nang hindi natin namamalayan? Yes po, delikado po siya kasi po pwede po tayong magkasakit if makuha po siya ng halaman or ma-absorb po. Kaya possible po, dapat alam po nung tao or nung farmer yung history nung soil or yung pagtatamnan po niya. Kasi kung malapit nga po sa pabrika, andun na po yung risk or yung panganib. So possible, wag na po niya, iwasan na po na yun po yung gamitin pa. Oo. Paano yung Henry? Kasi syempre urban area, yung mga nagtatanim na sa paso pero nakalagay sa gilid ng kalsada. Kasi yung sabi mo kanina yung heavy metals, yung usok ng mga sasakyan, yung gano'n. Hindi ba yun advisable? Kung maaari po malayo po sana. Pero kung hindi po maiiwasan, meron po kasi tayong mga produce naman po na hindi po ganun yung pag-accumulate niya or pag-absorb po niya ng pollution. So yun po sana yung yung itanim, parang ganun po. Oo. Or maglagay po nung parang mga ornamentals na mas nag-absorb ng mga pollutants sa paligid para medyo bawas po. Parang nag-act po siya as barrier. Kaso may pananggalang muna pala. Hindi ko pero may narinig kasi ako, ewan ko, natin kung di-myth natin. Yun daw malunggay, hindi maganda na nasa tabing kalsada kasi nag-absorb daw siya ng mga metals. Tama ba? May ganun nga po na medyo nag-absorb nga po siya ng metal. So mas maganda po, malayo po siya sa malapit sa kalsada. Ayun. Pala yun, malunggay. Kadalas... Yes, Henry, kasi nag-absorb daw siya ng metals. Lalo na yung mga malalapit sa kalsada. Pero madalas yan ang bakod sa mga bahay-bahay kasi madali ho yung buhayin, Ma'am Nyet. Madaling tumubo at madaling gulayin. Maraming pwedeng pagsahugan. May miracle, ang tawag dyan, miraculous po yung malunggay. Kanya lang, paano ho yun? Pag nakakain ka nung malunggay na nakatanim sa tabi ng kalsada, mapapapunta ba sa iyo yung mga sinipsip ng mga metal at kung ano ang toxin? Stay po kasi na-research ko po ngayon, bioaccumulator plant po kasi si malunggay. So, ayun po, possible nakakapag-absorb nga po siya ng mga heavy metals. Kaya if tabing kalsada po siya, maganda nga po na medyo malayo. At kung natitake up naman po natin or nakakain po natin yon, hindi naman po kasi agad-agad yung sintomas na ay may sakit na po ako, ganyan. So accumulation po siya, naiipon po, depende po sa ating katawan kung marami po tayong nakain bago po magkaroon ng sintomas na etong sakit na to, ganyan po. Pero marami po kasing factor din po yun. Hindi lang naman din po kasi kain po ako ng malunggay. Ayan po. Ayan, Or alright. pwedeng lagyan ng barrier ka, Henry. Kumbaga, itil-itil muna bago malunggay. Yung gano'n. Oo. Kaya tuloy yung mga nanghihingi ng malunggay na sinasapak ang sanga, hindi sa tabing kalsada, hindi na nila gagawin ngayon 'yon. Mamimili na sila ng nakatanim sa malayo sa kalsada. Hindi ba?
Pero mamaya, pagbalik natin, ma'am, ano-ano po ang mga programa at serbisyo ng Bureau of Plant Industry na makatutulong naman sa mga urban at peri-urban farmers. Babalik po tayo. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa... Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Sa mga Sa Pool, Sabado. Gabi ng Misteryo, ngayon pong Sabado, ano po?
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usap RH. Arito muna ang Techno-tip number 1. Ito na pala tayo. Techno-tip number 2 na. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno-tip. Ang YIPOA o Youth Internship Program on Organic Agriculture ay naglalayong hubugin ang mga kabataang 18 hanggang 35 years old tungo sa organikong pagsasaka. Mula sa hands-on training hanggang sa pagtatayo ng sarili nilang agri-negosyo, may mentorship at startup support pa. Kabataang handa, kinabukasay, masagana. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Alright, balikan natin si Ma'am Christine. Ma'am, ang tanong namin kanina ni Ma'am Nyet, ano ba ang mga programa ng BPI para sa mga urban at peri-urban farmers? Yun po. Ang programa po ng aming ahensya sa mga urban and peri-urban, una po ay nakakapag-distribute po kami or pamigay po ng mga buto or mga agricultural tools din po. Meron din po kaming mga facilities like greenhouses or if kailangan po ng mga hydroponics. So, ayun po, more on the agricultural inputs po. Libre po yun, ma'am. Libre yun, ha? Libre. Ka Henry, kasi Yeah. syempre namimigay ng buto, no? Libre po ba ito? Yes po, libre po ito. If maganda po if you are an organization or association, mas napaprioritize po sa mga agricultural inputs. Kasi possible po, i-connect na rin po namin kayo sa mga market or pagmalakihan po yung inyong produksyon. So sa pag-access po nito, magsulat lang po sa aming director, si Gerald Glenn Panganiban, and then isabihin nyo lang po yung intention nyo po, tsaka kung saan nyo po siya gagamitin. At i-email lang po sa bpi.do@buplat.da.gov.ph, and ayan po, may sasagot naman po sa inyo if available na po yung input, or if hindi naman po, nagsasabi rin naman po kami kung ano po yung mga requirements na kailangan. Ayan So ma'am, pati pag ma-market pala, tinutulungan na rin ninyo? Ano po sir? Sorry po. Pati po sa marketing? Yes po, bali, tinutulungan po namin yung mga GAP certified farms po namin na ma-connect din po sila sa mga large-scale companies, sa mga grocery, sa mga supermarket, lalo na po kapag yung malakihan po yung products, yung production po nila and kaya po nilang mag-supply nung specific commodity na hinahanap po ng mga palengke po or grocery po Very natin. good, galing. Maganda yun. Yung marketing kasi ang missing eh. Ang maganda kasi yung sa GAP ka, Henry, marami na talaga ang naghahanap nun kasi yun nga, yung quality assurance, kumbaga, in terms of food safety, at karamihan sa ating mga hotels at saka restaurants, mas gusto nila yung GAP certified, no? Kasi nga, may assurance, dumaan siya sa audit, dumaan sa inspection, kumbaga, ng Bureau of Plant Industry. Di ba, Miss Christine? Yes po. Tapos mo may mga training and technical assistance din kayo? Yes po sir, meron din po kaming mga libre po na mga technical assistance. Ayan lang po, kailangan lang po nilang sumulat para aware po kami kung ano po yung kailangan nilang training, kung kailangan din po ba nila ng mga tools, or anong klaseng training po yung pwede naming maibigay sa kanila, kasi meron po kami sa production guide, meron po kami sa food safety, meron din po kami pest management, meron din po kami nung sa GAP po, ayan po. Depende po kung ano po yung kailangan nung magre-request po. Ayun, alright. Ma'am Nyet?
Yes, pero kung halimbawa taga Metro Manila, Miss Christine, at individual kasi gusto may space naman sila, yun nga lang hindi sila nakakabili ng buto. Pwede ba nilang ihingi ito sa inyo? Yes po, meron po kami Monday to Friday po, 8 to 5. Punta lang po sila sa aming office. Meron po kaming mga vegetable seeds na napapamigay. So depende lang po ito sa availability. Kasi minsan po, marami na rin po kasi talagang humihingi. Depende na po kung meron po kaming nandiyan pa. Pero at most po, nagbibigay po naman kami ng mga agricultural inputs or yung pong mga seeds. At ito ay pwedeng puntahan sa inyong opisina sa Malate po. Manila, sa Malate. Yes po, Or sa Malate meron po. din ba kayo dito sa Quezon City? Yes po, meron po kami sa Quezon City po. Diyan po sa may Plant Product Safety Services po sa NPAL. Tabi lang po kami ng Department of Agriculture, tatawid lang po. Or malapit po diyan sa ATI. Ayan po. Sa likod nyo lang po. May nagbibigay din, tanong lang po sila sa Bugard. May mga nagbibigay din po doon ng seedlings, ng mga buto rin po. Pwede din seedlings. Kumbaga Yes po, meron din napatubo na siya. Okay. Kaya ka Henry, hindi na dahilan ang kakulangan sa seeds or seedlings. Pumunta na lang sila sa BPI either sa Manila or dito sa may Visayas Avenue sa Quezon City para sa mga taga Metro Manila. Yun. Ma'am Nyet, pasalamatan natin si Ma'am Christine for joining us. Yes. Miss Christine, maraming salamat for sharing kung ano nga ba ang GAP at ang OSH, lalo na para sa ating mga urban farmers. At syempre, sa mga inputs na gustong maka-access, ay pumunta lang po kayo sa BPI. Yan. Thank you, Miss Christine. Ito din po. Salamat si Ma'am Christine Angeli Valdez ng BPI na kasama natin. Ma'am Nyet, baka may announcement po kayo. Go ahead. Yes po, mag-enroll sa libreng courses sa aming e-learning portal. Bisitahin ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. Abangan din po or isubscribe ang aming mga social media accounts at ATI Interactive po. At i-follow po kami dito sa aming social media accounts. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang ka, Henry. Maraming salamat. Happy Saturday, everyone. Happy Saturday, Ma'am Nyet. Sumayin nyo ng Agri-Asenso. Sa ngalan po ni Ma'am Nyet, Assistant Director ng ATI. Ako po si Henry Uri. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!